Okay, magandang gabi muli sa ating mga tagapanood at syempre nagbabalik tayo sa ating programang Huntahan at Kapihan sa Lions Den. Gads, Ate Aisa, Kuya Aisa pala. Yes, Kuya Jonah, magandang gabi. Magandang gabi at magandang gabi sa ating mga tagapanood. Syempre tayo ay nasa 6th episode na ng ating programa. Nakakautay-utay din naman nga. Isang buwan at kalahati na. Oo, at tulad nga ng dati, wala naman tayong pinipiling pag-uusapan sa programang ito, kundi ano ba yung mga bagay-bagay na pwede lang natin pagtalakayan na may kaugnayan sa buhay ng tao. Siyempre, kaakibat pa rin diyan ang paglilingkod ng Lions Club International. Kaya nga tayo ay narito sa tahanan ng Batangas Crown Lions Club sa pangalan ng ating presidente, Lion Ray Basa, at ng ating charter president, Ethel Recto, at syempre ng lahat ng mga opisyal at kasapi ng Batangas Crown Lions Club, ang aming pong pagbati sa inyo. Syempre, ang aming pong pagtatalakayan dito, ano ba ang mga may kaugnayan sa buhay ng tao na nakakaapekto sa atin? Ano man yung mga factors na nakakaapekto sa atin sa ngayon? At ano naman yung response ng Lions Club International, particular ng Batangas Crown Lions Club sa mga problema o sa mga usapin na may kinalaman sa pang-araw-araw na buhay natin. At ito po ay isang public service na iniaalay po namin sa inyo. At dito po ay makakukuha po kayo ng mga updates, hindi lamang po sa lalawigan ng Batangas, kundi sa iba't ibang lugar dito sa ating bansa na may kinalaman po, hindi lamang po sa kapakanan ng ating mga mamamayan, yes, kundi maging ito pong mga nararanasan natin, lalo na itong sobrang init ng panahon. Yes, yung nasasabihin ko sa iyo. Ang sabi dati, patapos na daw yung El Nino. Ano patapos na? Parang babago pala. Parang babago pa lamang natiktik ang init at parang namang yata wala sa ating suot yung init na yun. At ang isa pa dito, bukod doon, ang programa nating kapihan ay hindi nawawala ang kape, bagamat mainit ang panahon. Dahil tayo Batanggenyo, tayo naman sabi nga ay kahit katik-tik ang init, hindi naman pwedeng mawala sa buhay natin ang kape. Mm-hmm. Dahil sa pamamagitan ng ating, sabi nga, may mga lugar na kung tawagin nila ay lipon, naglilipon, yung naghuhuntahan, nagkukwentuhan, nag-uusap-usap. Yung sa ibang salita ng lipon ay kung saan nagkakamarites. Iyan na. Pero itataas natin ang level, hindi lang basta nakikipag-marites, nakikipag-tolits, kundi ang atin ay kung itataas natin ang level ng usapan. Ano yung mga bagay na, syempre, kapupulutan naman ng aral ng ating mga kababayan na nanonood sa atin, dahil ang ating pakay, ang ating isa sa objective ng programang ito ay makatulong tayo sa ating kapwa kung paano bumuo ng magandang desisyon sa buhay at yung sa ating pakikipagkapwa-tao. Paano ba tayo makipamayan sa ating mga kasamahan, ganon. Lalo na sa mga usapin na nakakaapekto hindi lamang sa pamilya, kundi yung interpersonal relationship natin sa mga pamayanan, lalo na sa mga asosasyon o samahan na tayo may kinaaniban, na may kaugnayan din naman sa ating pakikitungo sa masa na hindi naman natin kaano-ano doon sa ating mga paglilingkod baga. Oo, kumbaga sabi nga sa kanta pagdating ng panahon baka ikaw rin at ako ang magkasama sa uli dahil tayo yung magkakasama-sama. Yes, oo. Hindi lamang dahil natutulungan natin ng isa't isa, kundi mas napauunlad natin ang ating sarili bilang isang mabuting mamamayan. Yes. At ang ating pong pagbati sa mga tagapanood natin na lagi nakatutok sa atin, syempre yung mga nagpadala po ng stars at nagpadala ng mga pagbati sa pamagitan ng ating mga naunang episode. Syempre pa, binabati natin ang ating mga kababayan na nasa sa labas ng bansa na sumusunod sa atin sa ating programa sa pamagitan ng ating Facebook page, ang Batangas News Digital, at syempre pa tayo ay naka-cross-post sa Balikas Channel. Pero ngayong hapon,
mas masarap ang ating magiging huntahan dahil tayo ay pinalad na mapaunlakan ng isang sinasabi nating isa sa mga influential women sa lalawigan ng Batangas, sa ating rehiyon. Wala't dili iba kundi ang ating iginagalang dating leader dito sa dating presidente ng Batangas Crown Lions Club, ang ating past District Governor Wenny Bico. Magandang hapon po. Natuloy po. Good afternoon po. Welcome po sa aming ika-6 na edisyon ng programa. Yes, okay. So binigay na namin ng kayo may makamasdiyan. Yan, okay. So, ano ba ang ating sabi sa akin dati ni past district governor, ano kang ating pagtatalakayan? Ano yung tatanong sa akin? Baka hindi ko masagot. Walang hindi kayo masasagot dahil tayo naman kangay maghuhuntahan lamang. Kumusta po, Gob? Ayun. At kumbaga, sabi nga, dahil tayo nga ng ating programa, Huntahan at Kapihan sa Lions Den. Laging kadugtong tayo nasa Lions Den. Dahil ang ating pinag-uusapan dito, karamihan, yung may kaugnayan sa buhay ng tao, kung saan naman tayo tumutugon bilang mga lion. Ano po? Si past district governor ay dating naging president ng club taong Lion Year 11 ba yun? Yun. Titingnan ko doon. Parang hindi ko nakita doon. Yun. Ay, pero wala nakalagay. Oh, sige. So, Lion Year 2011-2012, kayo naging president ng Batangas Crown Lions Club. At sabi nga, sa loob ng ilang taon ng pagiging lion, kayo ngayon, year 2000, 2024. So, mahigit 2 dekadang pagiging lion. Naabot na po ni Gob ang kanyang, sabi nga, yung pinakamataas na posisyon sa distrito. Sabi nga natin. Hindi, kumbaga, at siya ang kauna-unahang lady district governor mula sa lalawigan ng Batangas. Tama po. At siya ang kauna-unahang district governor na produkto ng Batangas Crown Lions Club. So, sabi natin na malayo-layo na rin. Malayo-layo na. Oo. At sabi sa bandarian, malayo-layo pa ang maaabot. Kalakasan pa ng tuhod ni Gob. Gob, ito na ang unang tanong. Paano kayo napasok sa Lions? Dahil sa ating charter president, Tita Ethel Recto. Yan. Tatandaan mo, Gads, nung ating maging guest dito sa ating programa, si charter president Ethel Recto, na yung nagsimula ng Batangas Crown Lions Club. Ang tanong natin di ba, paano siya nakahikayat na mga sumali ng mga karamihan ng una, kababaihan na nagsimula ng Batangas Crown Lions Club at hanggang sa dumating na yung time na may mga lalaki na nga na naging miyembro. Ang karamihan sa kanyang unang mga tinarget para maging miyembro ay yung mga kasamahan niya sa realty business. Kumbaga, alam niya, sabi nga, ikaw naman alam niya yung laye. Oo. Pinabibilangan nila lahat. At makikilala niya. Kumbaga, talastas niya ang mga ito, talastas niya ang kanya mga nagiging invited na maging miyembro ng Lions. Kumbaga, sabi, ano ba yung mga kailangan para maging miyembro ka ng Lions? Diba sabi nga, may kaunti kang treasure, marami kang time, may malaki kang dedication at talent. So, yun ay pinagsama-sama at lahat yun ay meron ang ating guest ngayong gabi. Ano po, paano nyo, upon the invitation ng ating charter president, anong inyong naging response? Kayo ba'y kaagad-agad sumali? Paano kayo nagsimula? Nagsimula ako nang in-invite ako ng Tita Ethel dahil after my sabi niya sa akin, sali ka sa Lions. Sabi ko, naku, hindi ako pwede dyan kasi pang mayaman lang yan. Ayan.
Sabi niya sa akin, hindi, ito ay serbisyo. So ako naman, dahil ako ay health worker, ako ay midwife nurse na midwifery ako dati sa Golden Gate, at nagtapos din ako sa Golden Gate ng nursing. Sabi ko, ay siya, sige, at aking magagamit yung aking alam sa medical mission. So, from now, nung ako ay sumali na ako, syempre, nag-observe ako. And ilang taon na akong member, tapos saka ako naging club president dahil after my president sa Batangas City Realtors Board, sunod kaagad, umupo naman akong presidente ng Batangas Crown. Yes. Yan. Gob, kayo ay originally from Mindoro? Mamburao, Occidental Mindoro. So, mula doon sa kanyang background, yung background niya bilang isang realtor, doon siya hindi pick up kumbaga doon siya napili. Ang kanyang napili siya na maging miyembro o na-invite as mag-member sa Lions Club dahil siya kasamahan ng ating charter president sa realty business. Kumbaga, kasamahang sabihin natin maglulupa. Madali na silang magkaintindihan doon kasi isang kindat lang, nagagets nila. Alam na nila. Madalas sila magkasama-sama sa mga okasyon ng mga realtors, mga conventions. So, kinakitaan siya. Kinakitaan siya ng potensyal ng isang mahusay at maayos, sabi nga, quality member ng Lions Club. At ang kanya naman, personally, ang kanyang baon, sa kanyang pagsali, ay yun ang kanyang educational background na siya nagsimula bilang isang midwife. Nag-aral ng midwifery sa Golden Gate, nag-aral din ng nursing sa Golden Gate. At ang maganda pa nito, napaka-diverse nga Kasi ang kanyang napangasawa ay isang marinero. Malayo yung yung linya nung kanilang ay dahil nagsama-sama ito, nabuo sa isang tao na may kumbagay. Ang nagbuklod doon ay yung magandang motive o magandang intention na ikaw ay magsilbi sa ating kapwa. Alam mo ba, Gads? Si Gob, hindi tumigil sa ganun. Nurse na, midwife na, nurse na, realtor na. Maganda na, kumbaga okay na, hindi naman siya pinalad nga sa buhay, ika nga, dahil masipag na asawa, maayos ang kanilang mga businesses, naabot na niya yung dulo sa district ng pagiging district governor. Pero hindi siya tumigil. Alam mo, ito'y may may pagkahaling din. Bukod sa haling sa paglilingkod, sa pagsaserbisyo, gusto rin niya na yung kanyang pagsaserbisyo siya tuloy din ang pag-i-improve ng sarili. Alam mo bang sa gitna ng pandemya ay nagmasteral at nagdoktoral pa. Nagsimula pang pumasok ng doctoral para sa kanyang pagiging realtor. So, bakit niyo Gob naisipan pala yun? Bakit ako sasagot? Ikaw pala. Bakit niyo naisipang hindi tumigil? Actually, nung nag-COVID, itong aking anak, sabi ko, mabuti pa kay Lola tayong ginagawa dahil ang hotel ay sarado. Sabi ko ay pumasok ka ng real estate management dahil may offer ang Lyceum of Alabang ng online. Ngayon, sabi niya, parang hindi ko kaya, mama. Hindi, magkaklase tayo, papasok din ako. Yan. Ayun pala ang pinakamagandang encouragement. Ngayon, magkaklase kami ngayon online, sabi ko pagkatapos nito, ako ay magtutuloy ng masteral. So, nag-masteral ako. Nag-MBA,
Then nagkaroon naman ng offer ang PCU ng MBA ng Real Estate Management. Oo. So pumasok ulit ako, awa ng Diyos, nakagraduate din naman. At ngayon ay yun nga, yung ano naman, doctorate ng Real Estate Oo. Management. Isipin Pero mo, hindi ha? pa tapos, malaki pang Nagsimula. ayayin. Yan, oo. Kumbaga, at least, Oo. hindi mo naman yan inisip. Hindi mo nga inisip na ikaw mapapasok formally sa realty, di ba? Opo, kasi ang profession ko dati, yun nga. Pero dahil sa pinalad ako sa paglulupa at nakapasa naman sa board exam ng Real Estate Management at yun ay offer noong panahong yun ay sa tulong din ni Tita Ethel Recto. Yan. So, kumbaga, kung hindi nyo lang kayo tumigil doon sa, okay na, meron naman akong license eh. License broker na ako, license realtor na ako. Pero, hindi lang kayo basta realtor kasi developer eh. Developer. So, kinakailangang mas alam mo pa. Marami pang requisitos doon sa business na yon na dapat alam mo, meron kang formal education para mas mahawakan mo ng maayos. Kumbaga, mas masarap namnamin ang iyong tagumpay sa iyong trabaho kung alam mo ang background. Yung malinaw sa background mo na gano'n. Tapos ito nga, yung realty management, tapos nagmasteral, inumpisahan ang doctoral. Gob, Hindi pa, matagal pa yun. Gob, parang ito ba ay pagkatapos nito may kasunod pa? Ito na lang muna. Ito na lang muna kasi yun nga, syempre na edad na rin, 50 plus na, 51 na. 51 na. So, ang akin ngayon ay, ang purpose naman ng pagpasok ko, dahil nga sa pamilya, ako lang yung na-involve sa real estate nung una, tapos ngayon ang aking mga kapatid ay kasama na rin. So, kailangan kong matuto dahil wala namang ibang pwedeng magturo sa akin kundi sa sarili ko. Yes. So, nariyan na sa pagde-develop, syempre, maraming nababago, maraming mga changes na updates na tungkol sa batas, tapos yung paano yung mga trend ngayon. Kaya sabi ko, tuloy-tuloy ako sa pagpasok hanggat kaya ko. Sabi nyo nga kanina, nakilala kayo o kayo ay iningganyo ng ating charter president pumasok sa Lionism dahil kayo ay realtor, dahil kasamahan kayo. Papaano ninyo nagamit yung pagiging realtor, yung inyong kaalaman doon, yung experience doon, paano nyo nagamit sa inyo naman paglilingkod bilang Lions sa pagsisimula ng pagpasok nyo sa Lionism? Opo. Malaking bagay ang pagre-realtor ko kasi una, financially, doon galing. Kasi dito sa pagla-Lions, kung wala kang finances na pwedeng i-share, hindi ka makapag-serve. Kahit pa paano may kaunti kang At dito din, ang paglulupa ay malaking bagay dahil sabi ko nga, ang tanong nga sa akin, bakit ako ay naka 25 PMGF? Ang lagi kong dasal, pag ako may mga property na hawak, lalo tigit yung proyekto namin, pag nabenta ko to, isang MGF. So, pinagpapala naman kasi once na lang ako, nabebenta ko naman yung property ng hirap ibenta. Opo, at saka nandun pa lamang po kayo sa pinaplano ninyo, yung ang magbe-benefit na kaagad is yung Lions para maitulong po sa ibang tao. Opo. So, kumbaga ay kasama sa plano. Kasama sa planong personal na lumago ka bilang tao, yung iyong kaalaman, madagdagan yung alam mo, yung iyong educational attainment ay tumaas. Kasama doon sa pagkuplano mo sa iyong sarili, yung pagkuplano mo sa iyong pagsiservisyo sa kapwa. Parang ganon ang ginawa niya. So, iyon ang naging dahilan kung bakit naman sa mahabang panahon ay kung saan-saan na nakarating ang kanyang paglilingkod. Sabi nga, mula sa maliit sa community nila sa Mamburao, sa Batangas, kung saan sa Batangas, hindi lang sa Batangas City, sa Taisan, sa kung saan at nung pumutok ang bulkan, si Gob ay, nung time na yon ay, ano bang? Ako ang district governor. Yes, ng District 301A2. Kaya naman noon, talaga naman kung sino-sino
mga Lions Club, kung mga taga saan ay hakot ni Gob, papuntang Opo. Batangas, kaya tayo noon ay maraming time Maraming dumating. ang nakapag-ikot tayo sa palibot ng bulkan Opo. at marami tayong napagsilbihan. Diyan natin puputulin yung ating huntahan ngayon. Mamaya babalikan natin kung papaano ni Gob binabalanse yung oras niya. At saka kung ano pa ang mga dapat tutukan, bantayan sa mga programa ng ating District 301A2 sa pagbabalik po ng ating programang Huntahan at Kapihan sa Lions Den. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Nickel Asia Corporation. Finance Asia Gold Winner for Basic Materials Company Category, celebrating 15 years of responsible mining. Ito ay hatid sa atin ng Shell Filipinas Corporation, kasabay sa pagsulong ng bawat Pilipino. Okay, nagbabalik po ang ating programang Huntahan at Kapihan sa Lions Den. Naririto pa rin po kami. Ako po ang inyong lingkod, Lion Jonald Medina Rayos. At ako naman po, si Gans. Siyempre, kasama pa rin natin ang ating guest for this episode, si Past District Governor Hueni Bico. Gob, ano kayong sasabihin ko? Batiin muna natin. Pabatiin muna natin si Gob tungkol sa mga nag-aabang sa kanyang presensya ngayong hapon. Kasi merong nakatutok eh. May mga nagbabantay sa kanya. May nag-aantay sa kanya. Gob, sino-sino ito? Una, syempre, ang ating incumbent governor ngayon, ang aking asawa, si Governor Dante Bico, at ang aking mga anak na si Kyle, si Kem, at saka si Christian. So, sabi nila, manonood daw sila. So, at syempre sa buong Batangas Crown Lions Club na katatapos lang ng proyekto kanina ng Reading Action Program, at ito ay pinamumunuan din ng ating District Governor Dante Bico at ang ating chairperson na si si Dr. Josie Lagman. Ating ding past president. At ating mga past president din ng Batangas Crown. At ganun din ang ating, syempre, pinamunuan ng ating club president, Ray Basa, ang aking kapatid. Yes. Yun, at dahil nga nabanggit po ninyo, nabati po ninyo ang inyong asawa at mga anak, papaano nyo naman po nahikayat ang inyong asawa, syempre, yung inyong pamilya na pumasok din sa Lionismo? Yes. Nagsimula yan nung ako ay presidente na sinama ko siya dahil ako ay bagong cesarean. So sabi ko, samahan mo ako at hindi ko kayo magbuhat ng malaking kaldero. Dahil baka ako ay mabita sa biglang aking bumuka ang tahi. Kumbaga, katatapos nyo lamang mga anak, ang nasa isip at puso nyo pa rin na gagawin ay para sa pagtulong sa ating mga kababayan. Yes. So, sabi niya, sige, samahan kita. Di, nakita niyo yung ginagawa ko. Kasi nung una, ayaw niyang sumali dyan dahil, syempre, alam niyo na, ang laging sinasabi ng tao ay pangmayaman lang yan. Okay. So, nung nakita niya na tuloy-tuloy ang aking proyekto, sabi ko, samahan mo na ako at sumali ka. Kasi, as club president, kailangan ko ng mga new members as required by Lions International. So, yun. In-invite ko siya, napilitan. Pero bago pa yun, pina-approve ko sa board dahil ang Batangas Crown Lions Club ay lahat ay puro babae. So, inano ko na una-unang lalaki ang aking asawa na sumali, maging membro, at pumayag na mga ating mga board of officers at members ng Batangas Crown Lions Club, and of course, with the approval ng ating charter president, Kita Italy. Ang ganda naman nun. Simula nang pumasok ang kanyang kabiyak, ang ating kasalukuyang district governor, dumami
Dumami na. Nagsimula Yes, dumami dumami na. ang membro. Kasalukuyan nga ngayon ng ating president ay kapatid din niya. First, di pala, second, kasi si Gob ay naging past president na din. So, kumbaga dumami na at ngayon nga ang ating incumbent president this Lion Year ay kapatid din niya, ay lalaki. So, tuloy na nadadagdagan ang lalaking miyembro ng Batangas Crown Lions Club. Opo. Kumbaga din po, kayo po ay nahikayat po ninyo ang inyong asawa na napilitan na pumasok, pero ngayon po ay nakahikayat pa siya bagamat nung una ay napilitan siya. Yes. Opo. Sabi ko nga, di ba nung ipakilala ko sa ating programa, ang ating charter president na sabi nga natin, the matriarch of the Batangas Crown family of Lions Clubs, kasi marami nang naging anak, ay si past District Governor Wenny Bico ang matriarch ng Bico Basa Family of Lions. Opo, kasi lahat ng tatlong kapatid ko ay nakuha kong maging membro dito sa Batangas Crown Lions Club. Pati ang mama niya. Pati ang mother ko. Then yung aking yung lahat ng asawa din nila naging membro. At lahat ng kanilang mga anak ay naging Leos. Yun. Akalain mo po nga pa. Hindi mo rin nga pala akalain na yung mga dating ayaw, once na mapasama, yes, is manghihikayat pa. Diba sabi ko nga sa iyo, nakakahawa. Nakakahawa ang maging miyembro ng Lions Club dahil ikaw ay maiinggan yung magserbisyo. Diba nababanggit kanina ni Gob na nung kaya niya hinikayat ang kanyang kabiyak na maging miyembro dahil nung siya bagong panganak. Bagong CS ay hindi niya kayang magbuhat ng kaldero. Bakit ba may binabanggit siyang kaldero? Dahil ang isa po sa 5 global causes ng Lions Club International ay ang hunger alleviation. Kaya kami po ay laging merong feeding program, pagbibigay ng, sabi nga, pag-agdong sa buhay ng tao sa pamagitan ng pagsishare ng ating mga time at effort sa pagpapakain ng higit pang nangangailangan nating mga kababayan dahil marami pa po tayong kababayan ang talagang hikahos sa buhay at kaya naman yung ating feeding program ay umaagos. Tuloy ang pagdaloy ng ating healthy, ang tawag dito? Aros kaldo. Tag-init man o tag-araw o tag-ulan, simbang gabi, may kalamidad at lahat. Tuloy-tuloy. Hindi na mabilang, Gob. Kung ilan na bang malalaking kaldero ng aros kaldo ang ating sobrang napabaha. dami na. At kanina nga, nabanggit nyo na, siyempre, laging, yun kaya nyo nainggan nyo si Gob Dante na makasama sa Lions Club dahil kailangan nyo din ng katuwang. Opo, natatandaan tama po. ko, anong year yung pagpunta nyo sa isla na kayo umahon doon sa taas? Ako ay region chairperson noon. 2019. Yun. Sipin mo ay sunong-sunong ni Gob yung kahon. Ano laman nun? Tinapay. Buns. Oo. Kasi ang layo ng aakyatin. Opo. Tapos, syempre, ang aking mga kasama ay may edad na. Sabi ko, ako na lang ang magsusulong nung tinapay. At yung mga lalaki naman na malakas-lakas pa, ang nagbubuhat ng malalaking kaldero. Uli. Alam ko naman po yung mga daan dyan, pero kung magdadala ka ng malaking kaldero, hindi kaya ng basta isang tao lamang po yan eh. Opo. Kumbaga yung volunteerism, yan po yung isa sa nakikita namin na tinataglay po ng isang Lions. Yes. Opo. Take note ha, ang pagpapakain ay itong feeding program ay isa lamang, di ba? Isa lamang sa 5 global causes ng Lions Club International. Bukod sa hunger alleviation, meron tayong diabetes awareness. Yan ay continuing program natin dahil sabi nga, ang sakit ng diabetes ay hindi pang mayaman lamang, hindi pang matatanda lamang, pangkabataan din. Ano bang estado mo sa buhay,
pwede kang magka-diabetes. Kaya tayo lagi may mga programa, mga Zumba, mga pag-test ng sugar. So, yan ang ating ginagawa para makatulong tayo, mapakalat natin yung kaalaman na kinakailangan nating pigilin at solusyonan ang problema sa diabetes. Ganon din sa childhood cancer. Yes. Opo, meron. Yun, kasama yan sa ating 5 global causes. At ano pa, yung katulad ng ating diniscuss nung ang ating bisita ay si Dr. Amor Calayan. Disaster Preparedness and Response. Pag sinabing word, kung saan may kalamidad, naroon ang Lions. Laging nangungunang-una. Tulad nga noon, pumutok ang Bulkang Taal, hindi pa punta ang mga taga DSWD, ang ibang mga government agencies, being the district governor nung time na yun, isang ano lang yan, isang tawag lang sa council ng distrito at saka isang post lamang sa GC na tayo ay magkakaroon ng service drive sa palibot ng Bulkang Taal. Lahat ng mga miyembro ng Lions Club sa buong District 30182, from south of Manila down to Bicol region, nagsama-sama, pupunta sa palibot ng Bulkan ng Taal, magdadala ng mga pagkain at saka groceries. Lalo na sa mga, ano po, ang tawag dito, evacuation center. Opo, dyan saka sa province. Sa Provincial Sports Complex. Nagpakain agad tayo. Tsaka nagdala ng tubig. Yes. Hindi po natin alintana kung gaano kadami yung ating dadatnan, pero kung ano man ang ating madadala, laging may sasapat. Laging may mararatngan. Oo. Hindi na kailangan talaga na ayun, utusan dahil may initiative na. Yes. Lagi pating nasa sa nakatatak na yan sa Lions Club na pag may pangangailangan, may sakuna, may kalamidad, ay walang kinakailangang pagtawag galing sa government. Walang kinakailangang paghingi ng tulong na hihintayin. Tayo mismo ay magkukusa. Tayo pupunta doon. Di po ba? Tama po, tama. Kaya naman, laging ganun ang ating pagtugon. At sabi nga, nung panahon na kayo ay district governor, hindi naman doon natapos. Tapos na yung inyong term bilang district governor. Tuloy-tuloy po. Pero tuloy-tuloy yung serbisyo. Lalo't higit ngayon, parang ang atin pong guest ay past district governor. Pero ang ating incumbent governor ay ang kanyang asawa. Hindi naman pwedeng siyang hindi tutulong o tutuwangan ang mga serbisyo ng ating district governor. Gob, isa sa iniintay-intay at yan may regular na nangyayari, regular na parte ng buhay ng Lions ang magkaroon o umattend ng state convention annually, di po ba? Tama po. At tayo naman, at yan ay ginagawa kung saan-saang mga probinsya. Last year, tayo nasa Cebu. Opo. Ang sinundan, Iloilo. Tapos, tapos Davao, di ba? Opo. Ayan. Ngayon sa Baguio, yung mga detalye kayo sa inyo magmumula, gaano kahalaga sa Lionism, particular sa mga katulad natin na mga Filipino Lions, ang magkaroon ng ganitong MD o Multi-District Convention o State Convention, gaano kahalaga at anong impact nito sa atin bilang mga individual Lions? Po, napakamahalaga yung multiple district Lions Convention na ito ay gaganapin sa Baguio City. Ito ay pinamumunuan ng District C, Baguio. At ito ay taon-taon ay umiikot. Ang kahalagahan, una, pagsama-sama uli at pagkaroon ng pagkakaisa at pagkakaroon ng camaraderie doon sa lugar ng Baguio. Dahil syempre tayo naman mga member, iba't iba. Galing tayo sa iba't ibang probinsya, iba't ibang kultura. At ito ay siyam na distrito ang buong Pilipinas na mayroong membro na 17,000 members. So doon, nagkaroon ng sama-sama at padalawa para sa
pagpapalit ng bagong mamuno ng bawat distrito, doon gaganapin ang eleksyon. Sabi nga, Gob, kung ang distrito binubuo ng mga probinsya, Opo. Ay may kanya-kanyang district governors, Opo. ang ating MD o yung multi-district ay pinamumunuan ng Isang council chairman. council. Opo. At ang council naman ay binubuo ng iba't ibang mga distrito. So yung lahat ng district governors ng Siyam na districts ang bumubuo ng council. Tama po. So ano pa bukod sa magkasama-sama tayo doon at magkaroon ng election bawat district, ano pa yung peculiarities ng state convention? Ano yung mahalagang gawain na doon lang nangyayari sa MD convention ito? Meron tayong mga seminar na from Lions International at meron tayong mga bisita from Lions International like LCIF Foundation. Nariyan po ang ating past international director Ma'am Elise. So siya yung mga magdi-discuss at yung mga additional updates ng Lions Club International, lalo't higit ngayon, may bago tayong portal na sinasabi sa may LCI. Kumbaga, kung may pagbabago sa policy, yes. Kumbaga dito dinidiscuss, pati yung mga bylaws, kung may mga Constitution and bylaws. And doon din po i-declare yung mga nanalong kandidato. Yes. Sa buong 9 districts. So 9 districts. Opo. Para sa susunod na Lion Year. Opo, from July 1. Lion Year Kasi 2024. pagdating ng July, bagong Lion Year. Bagong opisyalis na po. Bagong set of officers. Ano naman po yung kadalasan na yung nakukuha ninyo sa convention na ibinababa po ninyo doon sa inyong club? Ano po yung karaniwan na naiambag noong buong council na naiambag nyo naman po dito po sa club po ninyo dito? Una, syempre yung updates. Sinasabi natin doon sa mga members na ito yung nangyayari ngayon, ito yung update ng Lions Club International. So, yun yung una. Padalawa, syempre, bit-bit namin ang ngiti. Dahil syempre may nakilala kami mga bagong membro ng Lions International at yung mga updates at minsan may nangyayari din po na club twinning or district twinning. Yes, oo. So, yun po. Parang sisterhood. Yes, opo. So, yun. Pakumbaga, ito ay isang source of new inspiration na doon sa pagkakaroon ng pagkakataon na ang bawat distrito ay makaharap ang taga-ibang distrito, sabi nga kanina yung twinning, nagkakaroon ng sisterhood ng mga clubs, nagkakaroon ng bagong inspiration sa district at sa mga clubs mismo. Tulad natin, tayo dito sa atin sa Batangas Crown Lions Club, tayo around 25. Basa ko kahapon, parang 25 yung registered na. Opo, 25. Doon sa na-attend. So, out of more than 100 members ng Batangas Crown Lions Club, we are 25 na nakaregister na doon sa umattend ng state convention na yon. Pagbalik natin, galing doon, dala din natin yung kumbagay enthusiasm na mas lalo kang mag-igi o lalo ka pang mag-serve dahil nakakita ka ng bagong inspirasyon sa iyong kapwa Lion na umattend doon, na galing sa ibang lugar. Nagkakaroon kasi doon ng palitan Nagkakaroon ng palitan ng experiences doon sa mga seminars na ginagawa kapag may mga updates on leadership and stewardship na ginagawa, ay ang ating nakukuhang aral doon, ang nakukuha nating kaalaman doon, pag uwi natin, nai-share naman natin sa ating mga kasamahan. At naipaalam din natin sa ating mga kasamahan ano ang status natin bilang club at bilang distrito. Anong status natin? Hindi naman natin gustong ikumpara, kundi para lang at hindi daw natin gustong ikumpara pero gusto natin ihalin tulad.
makita natin sa ating paghahanay, pag inihahanay natin yung ating club, yung ating district sa iba, nakikita natin anong kaibahan natin sa kanila. Anong style natin ng paglilingkod. At kung tayo ay nakikita natin tayo mas nakakaangat o tayo kangay mas progressive, magkakaroon tayo ng drive na pag-igihin pa natin dahil ito tayo ginagawang modelo ng iba. Tama. Yun ang magandang nakupulot natin sa pag-attend natin ng mga lalaking convention na mai-share naman natin sa lokal o sa madadala natin sa club pagkatapos. Yun. Di po ba? Tama po, tama. So, yun ang kailan nga po ulit ito? Ito ay gaganapin sa May 9 to 12. Actually, May 9 to 11. Pero ang ating mga membro ay a-attend uwi ng May 12. May 12. Apo. So, tulad ng nabanggit ni Gob kanina, ang multi-district convention gagawin sa Baguio City, May 9 to 12. Ganyan na natin kahaba, May 9 to 12. At syempre pa, 25 members galing sa ating club ang a-attend. Pagkakataon yung muling tawagan ang pansin ng ating mga kasamahan sa distrito. So, inaanyayahan ko pong umattend ang ating mga Lions member sa District 301A2 na umattend sa MD Conventions na gaganapin sa Baguio City, May 9 to 12. At sana po ay magsama-sama tayo para lalong, syempre una, ipagmalaki natin ang District 301A2. Ganoon din po ang mga Leos. Ang mga Leos po, yung mga batang, sinasabi nga nila na batang Lions, ay mayroong District Convention din sa Baguio ng May 10 to 12. So lahat po ay, ang mga bata doon ay marami ding matutunan. Ganoon din po ang mga Lions natin. At lalo't higit, ay magkaroon ng, syempre, ng mingle doon sa ibang mga districts din sa buong Pilipinas. Yes, Yan. dahil where there's a need, there's a lion. Where there's a lion, there's a Leo. Tama. At yan ay karamihan, kumbaga sabi nga ni Gob kanina, sa pag-attend natin ng multi-district convention, tayo ay kukuha pa ng mas madami pang inspirasyon para ating may pakalat sa ating mga kasamahan. Pasamantala, hanggang dyan muna ulit tayo. Mamaya babalikan natin si Gob on a lighter mode naman para kung ating titingnan kung may time pa ba si Gob sa kanyang sarili o sa kanyang pamilya o personal na buhay. Ito po ang inyong lingkod, John Albidina Rayos. At ako po, si Gads Rodelas. Magbabalik pa rin po ang Huntahan at Kapihan sa Lions Den. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Nickel Asia Corporation. Finance Asia Gold Winner for Basic Materials Company Category, celebrating 15 years of responsible mining. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Shell Filipinas Corporation, kasabay sa pagsulong ng bawat Pilipino. Okay, nagbabalik po ang ating programang Huntahan at Kapihan sa Lions Den Gads. Last episode, hindi pala. Last segment ng ating 6th episode. Bakit tayo mo na nakanood Hindi pa tapos yung sinasabi mo. Dinugtungan mo naman. Okay lang yun. Last segment ng 6th episode. At kanina binabanggit-banggit ni Gob yung paano ba siya pumasok, ano ang kanyang natutunan, paano niya ininggan yung kanyang pamilya, at syempre mula sa pagiging isang aayaw munang magmiyembro hanggang sa naging regular na member, nadala ang buong angkan sa Lionismo. Hindi lamang ang kanyang asawa, ang kanyang anak, ang kanyang naisama sa Lionism, buong pamilya, mga kapatid, mga magulang, mga hipag, mga bayaw, mga pamangkin, naririto ng lahat. Kaya pagdating po ng mga okasyon, pag may mga okasyon ng Lions, ay huwag kang magtataka. Maraming biko, maraming basa. Naroon na lahat.
Tama. Yan, doon kayo makakakita ng bikong basa-basa. Talaga pong masarap. Dahil sama-sama sa programa, sama-sama sa paglilingkod sa ating kapwa. Gob, ay kayo ba naman ay may time pa? Para saan? Para alam saan? nyo na. Kumusta po naman yung kumbaga, kayo ba ay may time pa sa inyong sarili? Baka naman maya-maya sasabihin nyo na naman teka, nakalimutan kong ako pala ay 51 na. Talagang inano mo doon siya doon sa edad niya na 51. Pero hindi ko inuulit. 50 plus na, 51 na. Baka mamaya sa kanya lang maaalaala kay 70 na ay may nakalimutan. Pero syempre, kumusta po yung on a lighter side? Kumusta naman yung may time pa ba kayo para hanapin yung sabi nga natin magkaroon ng bonding o kayo mag-asawa o kapag nasa sa serbisyo din lang, yung alam kong kayo lagi magkasama sa mga programa, sa mga pag-attend ng ganyan, pero yung kayo lang? Parang yun na rin after kasi syempre after naman ng ating mga event, pahinga, syempre lagi na magkakasama. At parang masaya na kami doon na after service magkakasama at pagka lalo tigit pagkasama din ang mga bata na nagsiserve tapos atin naman kagaya ng mga convention, masaya din pagkasama ang pamilya. So buo, parang doon ka rin din makakalabas kasi hindi naman maganda ding puro hanap buhay na lang. Yes. So doon sa mga convention, kaya ako nagustuhan ng Lions dahil sabi nga, nakapag-serve ka na, nakapasyal ka pa. So, yun yung isa naming, pinaka-outlet lang talaga namin yung, Lions. So, kumbaga, busy ka sa pagiging Lions, busy kayo sa pagsisilbi, dahil pareho kayong opisyal ng distrito, lalo tigit, andyan nga, matatapos na din ang term ni Gob in 2 months' time. Lapit na. Malapit na. Malapit na, oo. Pero ito pa rin pala yung time nyo para mas mag-banding kasi going back home, siyempre may kanya-kanya din kayong pagtutok sa inyong mga businesses. Hanap buhay po. Sa ngayon po ay ito yung pagkakataon. Si Gob, bukod sa realtor, ay hotelier. Meron po silang hotels at meron din silang restaurant and catering services. Andyan yung kanilang mga developed subdivisions. Ano nga ito? Mariners Residences sa Alangilan. Kumintang Ilaya. Kumintang ba po? Ayun. Kumintang Ilaya po. Yung nando sa may Elperto. Sakop din yun ng Alangilan, Kumintang Ilaya din. Ang nasa boundary. Oo. Tapos yung inyong kabubukas na Phase 3 ng kabubukas ng aming Phase 3 na Mariners Residences. Ito ay 308 units na pwede ng paghati-hatian ng mga ahente. Wow. Units, ready for occupancy? Ang units ito? Hindi po. Ano po yun? Yung ibig sabihin, habang hindi pa tapos ang down payment, hindi natin gagawin ang bahay. Okay. Basta matapos yung equity, yung saka down po payment. gagawin ang bahay. Opo. Tapos saka sila, Saka sila, ang balanse naman po, pagka na-turnover sa'yo ang ang balanse ay sa bangko naman po. Bangko. Walang in-house financing. Hindi natin inaano yung in-house kasi tayo ang karamihan naman ngayon ay bangko ang sumasalo ng At kung hindi man siya pumasa sa commercial bank, mayroon tayong mga rural bank na pwedeng pasukan. Ayun. So, kayo nang nahanap ka ngayon. Kayo din ang nahanap ng mga financial bangko, institutions na kung ano ang mag-fit sa isang mag-a-avail. Tama Yun. po. At bukod po sa kanilang dinevelop na residences, meron din silang bagong bukas na event center sa Taisan. Opo, yan po ay farm lot. Farm lots, oo. Kumbaga farm po yon na mayroong pwede kang doon gaganapin ang team building o family na yun ay private resort lang po. So, halimbawa ay gusto buong pamilya doon,
For small groups. Opo. For pwede rin namang yung aming function hall na 100 capacity para doon sa sa mga gustong magpakasal, na gusto ay sila ang magluluto, Okay. sila maghahanda, venue yung ating Para sa mga gustong magbaysanan pero masikip sa inyong lugar, Yun. adi kayo pumunta sa Taisan. Opo, Meron po kayo dong lugar para kayo magluto. May malapit pong kawinan doon, maraming lawo. May makakapagluto kayo doon. Pwede nyo, kumbaga, pwede nyo, kung gusto nyo yung documented yung maliit na function, halimbawa, di ba, usong-uso yung i-document yung baysanan. Lahat na proseso mula sa pagluluto, pagkagayak, Opo. naroroon. After na magsayahan, maligo, may maliit na pool sila. Okay, Opo. naroroon. Pagod na, maglaro, meron ding maliit na basketball court. Tama po. Hanggat hindi kayo napapagod, meron doon sa sa kanilang area sa Santo Niño sa Taisan. At kung kayo na may nasa sa Kabayanan, gusto niyo mas malaking space, nandiyan ang 3D's Gardens. Opo, sa loob ng Mariners Hotel. Yeah, sa loob ng Mariners Hotel dito sa Kumintang, at meron din po silang another hotel, yung Big Hotels. Kailan bubuksan ang mas malaking function area? Wala pa. June 15. June 15. Malapit na. Opo. Yun po ang capacity noon ay more or less mga 500 packs. Yun, oh. So, sabi nga, anong sasabihin ninyong sobrang busy ng mag-asawa at ng buong pamilya sa pagiging Lions? May time pa ba? Aba, may time pa. Tuloy ang yor-yor, tuloy ang development sa kanila. At yan hindi mangyayari kung hindi naman sila nakakakuha ng inspiration sa kanilang pagtulong sa kapwa. Sabi nga, 25 PMJF. So, alam niyo po, tulad ng binanggit namin before, ano ba ang saysay ng pagiging MJF, yung pagiging Melvin Jones Fellow? Ikaw ay kumbagay mas pinaiigting mo pa, pinalalaki mo pa yung iyong pagiging kapanalig ni Melvin Jones sa kanyang paglilingkod sa sa pagtulong sa mga sigit na nangangailangan, kaya ikaw ay Melvin Jones Fellow. 25 beses na mas pinaigting yung kanilang pagiging miyembro ng pagiging MJF, kaya 25 PMJF siya. Si Gob, 5 PMJF. Pagsamahin natin, 30 PMJF. 30 beses na maigting ang kanilang paglilingkod sa Lionismo. Yun lang yun. Di po ba, Gob? So, meron pa tayong mga gustong i-announce. Ay, bukas pala, meron tayong Sports Fest. Bukas, meron tayong Sports Fest po sa Summit Point. Ito po ay buong District 301A2. Na ito naman po ay pinamumunuan ng Tanawan Lions Club. Pagbati po natin sa Tanawan City Lions Club, anak ng Batangas Crown Lions Club. Yes po. At ito ay, ang chairperson nito ay si Past Region Chairperson, Hermie Perez. At ang buong Tanawan City Lions Club, sila po yung host ng ating event. At bukas, ganun din ang ating mga 3 kandidato na incoming Governor Sol Flores, ang ating First Vice District Governor Paul Cortez, at ang ating incoming Second Vice District Governor Mel Pechera, ay sila po ay may launching bukas. As of now, Gob, wala silang naging kalaban, Wala po. So, ang mangyayari sa ating election sa May, sa Baguio, ang ating mga candidates ay lahat ay walang kalaban. Yes po, masaya lahat. Walang malungkot, lahat masaya. So, kumbaga hayahay. Yes. Hayahay. Relax. May time kayo para mag-ukay sa Baguio. Tama. Kumbaga hindi na rin sila nagkaroon ng competition para dito. Wala po. Parang iniluklok mo na yung sarili mo dyan dahil sa paglilingkod din naman po lahat ng patutunguhan. Opo. Sabi nga, ang paglilingkod po naman sa Lions, kumbaga, anuman ang posisyon mo, nandun ang puso mo na maglingkod, hindi naman yan tinitingnan kung gaano kataas ang iyong posisyon. Kahit ikaw walang posisyon, ganun din yon. Kasi, ang pagkakaroon ng posisyon ay pagkakaroon din ng responsibilidad.
ikaw na hindi ka tumatanggap ng posisyon pero ikaw ay sumusuporta sa mga nasa posisyon, ganun din kasama ka rin. Kasama ka rin doon. Kasama na doon yung respeto. Yes, oo. Kasi ang sabi nga, kaya nga't sila ay tumakbong walang kalaban, hindi dahil walang gustong lumaban, kundi kinikilala yung kanilang kakayanan. At lahat naman ay may pagkakataong maglingkod. Tama po. Kasi hindi naman titingnan, ay ikaw ay 50 na, hindi ka na pwedeng tumakbo. Hindi. Hanggat kaya mong maglingkod, welcome ka sa na magkaroon na welcome ang iyong hangaring maglingkod sa anumang posisyon sa Lions Club International. Basta't na sasatisfy mo yung requirement na hinihingi ng Lions Club International rules. So, malinaw po iyon. Kaya ang ating siyempre pagbati sa ating mga tumatakbo o na magiging susunod na District Governor, Sol Flores, First District Vice Governor Paul Cortez, and Second District Vice Governor Mel Pichera, dahil sila ay walang magiging kalaban sa susunod na eleksyon sa ating State Convention sa Baguio City sa darating na Mayo. Yes. Ang ating pong patuloy na pagbati sa ating mga kasamahan sa District 301A2 na sumusubaybay sa ating programa, at antabayanan po ninyo sa mga susunod pang mga episode. Hindi po tayo titigil dahil na interview na natin ang ating past district governor. Siyempre, marami pa tayo. Ang ating mga naging past presidents, atin po yung i-guest dito para sila'y makapag-share din ano ang kanilang mahalagang memories ng paglilingkod na pwedeng kapulutan ng inspiration nating mga sumusunod, mga batang Lions. Nasabi ko yung bata. Saan ka ba nakalinya doon? Doon sa bata? Bakit? Bata pa naman ako. Bata pa naman ako, bago pang namumuti ang buhok. Bago ko pala malimutan, batiin ko si PID Michael So. Yes. Tatakbong 3rd International President. Yes. Yeah. Tayo ay witness kung papaano sinusuportahan ngayon ng ating mga kasamaan sa distrito, ang ating past International Director Michael So, sapagkat wala ding naghangad na lumaban sa Pilipinas sa kanyang paghahangad na maging 3rd International Vice President. So, galing sa Pilipinas, galing sa distrito. Sabi ko nga sa iyo, hindi yan dahil sa competition, nandun yung respeto. Yes, oo. At alam mo naman, pag sinabing Michael So, lahat kumikilala sa kanya at nire-respeto siya bilang isang matatag na leader at leader by example. 501. Parang ano yun? PMGF. Parang pantalon, ano? 501 PMJF. So, ganon. Alam niyo po, hindi ko alam kung may hindi lang sa respeto, hindi ko alam kung meron pang mga ganong kasusunod. At hindi naman natin inaalis yung posibilidad na may humabol o may sabi nga sumunod sa kanyang yapak ng paglilingkod. Ang makaabot ng 501 beses na pinaigting ang kanyang paglilingkod bilang kapanalig ni Melvin Jones, ang tagapagtatag ng Lions Club International. Sa susunod pong mga episode, marami pa tayong tatalakayin kasi na marami tayong didiscuss na yung mga karaniwan nating mga issues ay tuloy po ang init, tuloy ang ating krisis sa tubig. Humihina na ng ating mga bulos ng mga gripo dahil nagpapahina na ng magbabawas ng pressure dahil kailangan po nating magtipid sa sobrang init, patuloy na pag-apekto ng El Nino. Sa lipa, ganun din. Hindi lamang dahil sa tubig, maging ang kuryente. Tayo po ay patuloy na magtipid pero hindi naman tayo magtitipid, hindi tayo iinom. Tayo po ay, sabi nga, keep hydrated daily, lalo na yung mga bata, ang mga matatanda.
kinakailangan po tayong laging uminom ng maraming tubig ngayong panahon ng tag-init ngayong at tayo ay patuloy ang pananalasa ng El Nino. So, sumayin niyo po ang ika-6 na episode ng Huntahan at Kapihan sa Lions Den. Ako po si Jonald Medina Rayos. At ako naman po si Gads Rodelas. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.